Hi everyone! Welcome back to Study Hub sa ating mga kaskwela at kalingkod. Kayo po ang learning warriors in the new normal. For today's video, pag-uusapan lang po natin how to deal with anger-based discipline behavior. Diba? And alam naman natin as a teacher, we cannot eliminate angry feelings inside the classroom. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Diba? And aware po tayo sa viral moments ng isa sa mga kaguro natin kung saan talagang nauunawaan natin ano yung pinanggagalingan niya, bakit sumabog yung galit, diba? And yung nakakatuwa lang po doon is most of the people understood where she's coming from, diba? And alam mo naman natin na siguro sobrang haba na ng pasensyang binigay ni ma'am, kaya lang talagang ganun. Talagang naubos yung pasensya na kaya nagalit siya. And yung mas nakakatuwa pa is VP Sara, sinabi niya na tao lang naman si ma'am, so kaya nagalit siya. So nakakatuwa kasi nandyan yung pag-unawa sa kanya, okay? So maraming comments na okay lang yan ma'am, nagalit ka, tama lang yan na marinig ng mga bata ngayon kasi hindi dapat sila binibaby. Marami na yung mga bata ngayon na hindi alam yung respeto, hindi alam yung good manners and right conduct. Okay? And may mga tao rin na nagko-comment na teacher ka pa naman, sana lang hindi ka ganyan na nagalit ka, na gumamit ka ng mga salitang squatter. Okay, tama lang na nagalit ka, pero huwag mo silang usgahan kasi ikaw pa naman yung second parent. Okay? Once again, we are just human beings and part na yun ng pagiging guro ang magalit tayo kasi wala naman tayong ibang hinangad kundi yung kabutihan ng mga bata. It's just that marami silang mga behavior na parang on our part, hindi maganda, hindi karapat dapat na ganun. Yun na nga binibigay mo ng lahat na maunawaan nila yung lessons, pero hindi sila nakikinig, okay? So, situations like that. But before you continue, please join me in a prayer. Dear Lord, we thank you for this new day. Lead us always, inspire us, and protect us. We ask all this in Jesus' name. Amen. Okay, so moving forward, ganyan daw po yung itsura natin kapag nagagalit tayo. Pumapangit tayo, di ba? And ayaw nating pumangit. And going back doon sa isa sa mga kaguro natin na nag-viral, nauunawaan natin siya. Because anger is just a normal human emotions and we cannot eliminate angry feelings inside the classroom, lalo na sa mga teachers. Kasi ang dami-daming behavior ng mga bata ngayon na talagang minsan hindi mo na matanggap kung bakit ganun. Despite the repeated reminders, despite the implementation of classroom rules, despite dumating na sa point na ikaw na yung nakikiusap, diba? Kaya maunawaan natin si ma'am where she's coming from. Siguro naubos na yung pasensya niya. Okay? Kaya nakapagsalita siya ng mga ganon. But then, laging may comment na, teacher ka, so dapat implement mo yung positive discipline. Hindi effective yung pagkakaroon ng galit always sa pagdidisiplina ng mga bata. That is why, I'm just going to share with you, dear teachers, and gusto ko rin ma-remind yung sarili ko kasi I admit, from time to time nagagalit din po ako sa loob ng classroom kasi ang daming triggers talaga. So, ito lang yung tatlong tips na to. Number 1 is know when to stop, pause for a moment. Diba si VP Sara, ganun din po yung sinabi niya. Take a pause. Diba kung galit ka, alis ka muna, then balik ka kapag hindi ka nagalit. So, yun dapat pala. Pag kita mong alam mong galit ka na or magagalit ka na, tiko muna yung bibig mo, huwag ka munang magsalita. For you to avoid abusive languages or mga salitang hindi maganda na masasabi mo sa mga bata. Diba? So yun po, know when to stop. Okay naman, stop. Kasi galit ka na nga so stop. Number 2, recognize your triggers for you to avoid it. Okay, say for example, isa sa mga triggers mo, nag-lesson ka. And then, may mga batang hindi nakikinig. Nakikipag-usap sa katabi. Despite reminding them, okay, may I have your attention? Please listen. Okay, ganyan-ganyan. Okay, so talagang magagalit ka. Diba? And then, may mga bata na ini-implement mo na nga na kinukuha mo muna yung cellphone nila pag nag-lesson kayo. Pero still, despite reminding them na bawal talaga yung cellphone sa loob ng class or sa loob ng school, kasi may DepEd order tayo ng ganyan, pero yun nga, dahil for emergency purposes, kailangan nilang may cellphone, ina-allow natin. And then they are only allowed to use cellphone if the teacher told them na kailangan nilang gumamit yun. Or they are, may permiso si teacher na gamitin yung cellphone. Okay? What else? Maruming classroom. Araw-araw na lang pagpasok mo ganun. Same scenario.
siguro you can strategize, you can remind the class officers, the class president, or the leaders of each group, mga cleaners na always maintain cleanliness para pagpasok ko, hindi na waste of time yung maglilinis pa. Kaya through incentives, yung grupo na laging malinis may plus points o kaya may something ka for them. So, ganun na lang siguro. Kaya naman yung mga maiingay na bata, disruptive behavior, siguro wag mo nilang pansinin muna. The most important is you are able to deliver what is needed from you. Naibigay mo yung lesson for that day. Besides, they are responsible for their own learning. So, kung ginawa mo naman yung part mo, pero still, hindi sila nakikinig sa'yo, so hindi mo na fault yun. At the end of the day, hindi ka magiging guilty na, am I effective today? May natutunan kaya yung bata ngayon? Okay? So, yun po. Know when to stop, recognize your triggers, and avoid it. And then, number 3 is kalma mindset. Deep breathing. Kaya inhale, exhale. So, yun pala. Papunta ka pa lang sa klase, iisipin mo, dapat kalma lang ako. Kahit anong gawin ng mga bata, kapag may mga makukulit dyan, kalma pa rin ako. Okay? So, kasi nga po, yung effects daw niyan, di ba kung ano yung behavior na pinapakita natin? Kung negative one yan, minsan, ganun din yung na-adapt ng mga bata. Okay? And, most of the time, nagagalit tayo kasi we don't listen. Let us also try to listen before we react. Diba? Say for example, pagpasok kung madumi yung classroom. So, therefore, you conclude, hindi naglinis yung cleaners yesterday. O kaya yung cleaners ngayon, hindi man lang naglinis. Siguro yung rason, baka kahapon, yung last subject nila, may activity sila, na-extend yung time, and then, nung natapos, kailangan na nilang umuwi kasi medyo late na. Okay? So, siguro yun, paminsan-minsan, may mga panahon na talagang kailangan din nating makinig, i-consider yung rason ng mga bata. Kailangan nating unawain muna yung paliwanag nila before we react, para hindi tayo makapag-conclude agad, which will result to anger. Okay? And, diba, nagkagalit lang naman tayo if things don't go our way, kung hindi sila sumusunod sa instructions. And sometimes, because we want to protect our pride and ego, nagagalit tayo. Okay? So, we need to take time to listen, and then isipin natin na kailangan nating protektahan yung emotions natin, yung emotional health. Diba? So, again, yung pagiging galit, it's a normal human emotions. Normal yan kasi tao lang tayo. Pero yun nga po, we need to have emotional regulations, or we need to regulate our emotions. And itanim din natin sa isipan natin na as a teacher pala, laging may sasabihin yung mga tao na kahit nauunawaan nilang kung bakit nagagalit tayo, still sasabihin nila, hindi mo dapat sinabi yan kasi teacher ka. Oo, tamang nagalit ka, pero hindi, pipiliin mo yung mga salitang sasabihin mo. Diba? Kaya nga may napapanood tayo, sinasabi na lang ni ma'am, ni sir na, class, makinig, galit po ako. So, ganun na pala dapat magalit ngayon. Class, malapit na akong magalit, pwedeng maglinis na kayo, makinig ka po, magagalit na ako. Diba? Kasi ngayon, tandaan natin na yung pagiging galit natin ngayon which will result to abusive languages, and then yung pagdidisiplina sa mga bata, yun minsan parang krimen na, diba? So, once again, we need to know how to handle our anger para at least sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng behavior ng mga bata na hindi okay, magiging positibo pa rin tayo. Okay? So, teachers, I hope you learned something today. Again, kalma. And yun nga po, another reminder, happy teaching. So, dapat daw laging masaya. Kaya lagi ko rin pagsasabihan yung sarili ko, kalma at dapat laging happy lang. Okay? And for us also to protect our mental and emotional well-being. Okay? So, thank you very much for listening. I hope to see you in the next video. And once again, sa hindi pa nakakapag-subscribe, you can click like and subscribe button and choose all so that you will be notified for the upcoming videos. So thank you very much. Happy teaching and bye for now.